Pastor Don Martin, sa napaka-dakilang pribilehiyo na ito, na ako po ay maging instrumento ng Panginoon para makapagbahagi ng salita ng Diyos sa hapon po na ito. Of course, sa kanyang butihing asawa, Pastor Edith, na nasa likod, at sa mga workers, mga pastors, mga leaders, and of course, sa mga members ng iglesia po ito, salamat po ng maraming una sa Panginoon at sa inyong lahat. Amen. Ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos hango sa aklat po ng Daniel or Daniel, Kapitulo 6, talatang 10 hanggang talatang 11. Pwede po ba tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa Ginoo sa kanyang po mga salita? Daniel chapter 6, dalawang talata lamang po, pero hindi po natin po pwedeng palagpasin yung konteksto ng mga talata po na ito. Ito po ang ating pong mababasa. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintana nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang pinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanya pong salita sa ating pong kalagitnaan. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Purihin ka, ating Diyos na dakila. Salamat po ng maraming. Una, Panginoon, sa buhay at lakas na pahiram mo po sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapaglilingkod sa iyo. Salamat sa kaligtasan na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa po sa amin. At isa pong napakadakilang pribilehiyo, Panginoon, na kami po habang nabubuhay ay makapaglingkod ng buong puso para sa iyo, Panginoon. Sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, hayaan mo po ang galaw ng Santong Espiritu ang maranasan po namin. Salamat po sa pagtubay at galitin mo lamang po ang iyong maglingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ngayon pa lamang po, Diyos, inaangkin na po namin ang tagumpay ng gawain po ito ng paghahayag ng iyong mga salita. Ito po ang aming sako at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Pwede po ba ituloy natin ang pinakamataas na palakpak, pinakamataas na pagpuri sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hallelujah! Glory! Glory! Glory to God in the highest! Purihin ka, Panginoon! Sampahin ka sa anumang kalagitnaan! Ninanawaghati ka namin! At napakadakilang pribilehiyo ito, Panginoon. Hallelujah! Pwede na po kayo maupo? Pag-usapan po natin sa pamagat na making a difference in a different world. At ang subtitle, The Consistency of Commitment. The Consistency of Commitment. Sabi po ng English version, now, when Daniel learned that the document was signed, he entered his house. Now, in his rock chamber, the windows opened toward Jerusalem.
he had been doing previously. This man came by agreement and found Daniel praying and making supplication before his God. The consistency of commitment. Sabi nga ng kasabihan, the best example of leadership commitment is leadership commitment by example. Amen. Para pala sa Tagalog, ang pinakamainam na kapahayagan ng tinatawag na pamumuno na committed ay ang pagpapakita na ikaw ay committed sa pamumuno na ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Second example is that the main means of influence to others, but it is the only means. Ang paghahayag o ang pagpapakita ng tinatawag na halimbawa, hindi raw po ito ang pangunahin. Kasi pag pangunahin, mayroong pangalawa. Actually, ito po ang talagang bottom line ng pagpapakita ng halimbawa. Amen? Sa mga tao na ating pong pinamumunuan. Pag-usapan po natin sa tema, how to stand firm in serving God in times of trouble, in times of difficulties. Katunayan, nagkakasubukan ng pananampalataya, hindi sa panahon ng maalwan, hindi sa panahon na masaya o maayos ang sitwasyon. Nagkakasubukan ng pananampalataya sa panahon ng merong hinaharap ng mga mabibigat na problema. Kung ikaw ay mananatiling kakapit sa ating Panginoon o bibigay, sabi mo sa katabi mo, huwag kang ibigay. Hindi ko alam sa sitwasyon ng inyong mga buhay. Po, hindi ko alam na baka meron mga nanunokso sa inyong daan. At para bagang gusto mo nang bumigay. Pero gusto ko po kayong hamunin, inuulit ko, hindi po tugon ang pagbigay, ang bumigay. Ang tugon ay walang iba, kundi ang ating pagtayo sa ating pong pananampalataya. Amen. Palakpakan natin si Lord. How to stand firm in our faith in times of difficulties. Point number 1, commitment of consistent in good character. Commitment na maging consistent. Ang bawat isa po sa atin having a good character. Sabi nga, consistent means the quality of being reliable or steady in behavior. Steady in behavior. Ang sabi po ng talagang tatlo, now, Daniel was distinguished himself among the administrators and the satraps by his exception that the king planned to set him over the whole kingdom. Amen. Isang napakagandang katangian ang makita po natin sa isang kabataan. Tapos na po mga kabataan ngayon. Nanananin ito. Yung kabataan na 1970. So, alam niyo po, sabi nga, nag-usap na kami ng pastor Tundong, malaki pong challenge sa amin
para sa mga kabataan ngayon. The next generation. Napaka-selan ang kalalagayan ng mga kabataan ngayon. At dahil sa 14, bumabalik na. Diba? Nakita natin, rampant yung mga kabataan pumapasok sa eskwela, may dalang balisong. Hello? Kaya, napakalaki ng kampanin ng henerasyon namin. Yung po mga mapuputi ang buhok na katulad namin. Katulad ko. Nako, to our next generation, pag hindi na alalayan, gawa ng gadgets, di ba ba? At sabi nga na nagpatotoo kanina, di ba ba? Isang kabataan, manginginom. Di ba ba? Babae manginginom. Di ba? Pero sa biyaya ng Panginoon, yung dating manginginom, ngayon po ay naglilingkod sa Panginoon. Lord, di ba ba? Tingnan niyo po, yung qualification na meron si Daniel. In the book of Daniel, chapter 6, verse 3, ang sabi po dyan, Tagalog, si Daniel ang naging pangunahin sa tatlong tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pagbihira niyang kalungan. Nanguna, primary. Bakit? Meron tinatawag na pambihirang kalungan. Amen? Yan po ang isa sa pinakalatandaan. Bakit siya naging kakaiba? Bakit naging kakaiba? Itong si Daniel sa harapan ng mga tao. Ang sabi po sa English, Daniel began distinguishing himself. Bakit? Because he had an extraordinary spirit. Amen. He had an extraordinary spirit. Iba po talaga ang mga Kristiyanong mananampalataya. Amen. Meron po tayong gabay ng banal na Espiritu Santo. Amen. Hindi naman gabay ng banal na Espiritu Santo. Meron pong kakaibang kalulungan at abilidad at talento na ipinagkakaloob ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya naging kakaiba. That is Daniel's qualification. Kumusta po sa yung mga Daniel ngayon at Daniela sa lugar ko na ito? Amen? So, isang napakagandang katangian na makikita po natin. Aside from that, he had an exceptional qualities. Iba talaga yung mga abilidad. Di ba ba? Napapansin niya agad. Yung kanina, gumanap ng mga computer daan, tumutog, everything. No? Lalo na yung may abilidad magwalis. Maglinis na simbahan. No? Talagang napapansin nyo, hindi naman po si Pastor na makakapansin dyan. Pansin na ating po mapagmahal na Panginoon, ang ating po mga pagsiservisyo para sa kanyang gawain. Amen po ba? Sabi nga po ng Bible, in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58, finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord, our labor in the Lord, is not in vain. Palakpakan natin ang Panginoon. Kakaiba itong kabataan na ito. Meron tinatawag ng capabilities. Amen? So, sabi nga, proven precedes approval. Kailangan ko, meron tinatawag na pagpapatunay. Pag meron pagpapatunay, ang kasunod ko nito, pangalawang
Sabihin mo nga sa katabi mo, promotion. The Bible said, promotion comes not from the east, nor from the west, but promotion comes from the Lord our God itself. Amen? So marami dito magiging pastor, mga successor ni Pastor Dog. Diba? Marami dito yung mga hindi pa po sa inyo baka magtrabaho din sa ombudsman. Hello? Sa Comelec, sa Supreme Court. Palitan na ninyo. Arinig? Kailangan po, sa totoo lang po, ang mga nakaupo, ang mga nanunungkulan sa ating pong gobyerno, sa bawat samay ng ating pong gobyerno, ay walang iba, kundi ang mga babae at lalaki na may takot sa Panginoon. Walang kapulitan. Ano sa kanya mo? Contented ka yan! Amen! Kaya lang, napakahalaga talaga yung hinahanapan ka na ng butas, pero walang masilip. May promotion tatlo na lang silang pinagpipilian umangat pa rin. Ito si Daniel. Di mo ba? At kahit na angat, yung lingkod ng Diyos na ito, hinahanapan ng butas. Hello? Pero sa kanila na nahahanap ng butas, walang butas. Tama? Walang pangit na makita sa karakter, no? Ni Daniel. Kung kayo po ang hahanapan ng butas. Ano po ba ang masisilip ng ating pong mga kamag-anak, kapitbahay? Siguro naman, hindi butas-butas. Amen? Ibig sabihin, yung buhay natin ay nagsisilbi at papakita ng isang magandang halimbawa sa mata ng ating mga tao, sa mata ng ating mga kapitbahay, sa mata ng ating mga mahal sa buhay, at sa mata ng mga kapwa mananampalataya sa loob ng iglesia. Amen. Commitment on consistency in good character. Amen. Pangalawa, commitment of consistent in serving God. Ayan, ano? Yun to ay isang napakahalagang attitude. Ang sabi nga, commitment is an agreement or pledge to do something in the future. It is an essential for achieving success. Para mga sa mag-asawa, pag nagkasal ka, pag kinasal mo sila, meron silang mga vow. May mga pangako. Pero, ang katotohanan niyaan, yung pangako sa harap ng altar, ang subukan niyaan, pag nandoon na sila sa field na kung saan sila po ay nagsasama. Tama? Magiging committed ka pa rin ba sa iyong asawa? No, makasama sa higaan, kung makahilig, no? May ganun. Tatagin ka kaya, o sa ganun mapapangasawa. Tumigil ka pa rin ba sa kanya? No, mapangasawa mo, naghubad, nagsapatos. No, hinubad ng sapatos, umaligasaw, yung medyas. May amoy ang paa. Tumigil ka pa rin ba? Hello, tingnan niyo po. Ito pa. Nasa harapan ko pa. Dito na lang ako sa panwal ko. Okay, sabi ko nga, ganyan kahalaga yung tawag na commitment. It is an essential for achieving success.
kung saan kayo ilagay ng Panginoon, di committed kung anong task ang pinagagawa sa inyo ng ating Panginoon Diyos. Pero gusto kong sabihin sa inyo, yung commitment, sinusubok yan. Amen? Sinusubok yan, dumadaan sa pagsubok yan. Tingnan niyo po si Daniel, may mabigat na pagsubok. Ano ang pagsubok na inaharap ni Daniel? In the book of Daniel, chapter 7, or chapter 6, verse 7, ito po ang kalalagayan, o ang sabi po dito, ng kanya po mga salita, kami po mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon, at mga tagapayo, ay nagkakaisa ng palagay. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw ay walang sasamba o mananalangin sa ibang Diyos o tao liban sa inyo. Problema ba yun? Ano decree? Lumapit ang mga kasamang pinuno. At ang sabi nila, inudukan nila ang mahal na hari. Mahal na hari, baka po pwede magdatag kayo ng decree, ng batas, na sa loob ng 30 araw, walang po pwede manalangin, lumuhod, makipag-usap sa ibang Diyos, maliban sa inyo. 30 araw. Kung kayo po kaya si Daniel sa kanyang kapanahonan na naroon, para bagang pag sinabi, mga kapatid, alam mo, sinabi ng leader, mga kapatid, wala po muna tayong pananambahan. Ano kaya magiging damdamin po ninyo? Yung iba, malulungkot kapag kayo kumigit sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba ba? Pero yung po mga hindi kumigit sa paglilingkod sa Panginoon, ang saya-saya. Tama ba? Actually, yung iba po mga tagapaglingkod at mga miyembro, hindi naman dito po sa iglesia po dito sigurado, yung iba po magsimba, buwanan. Hello? Di man po mga ganun. Yung iba nga quarterly. Yung iba nga po magsimba, birthday lang. Hello? Pero ako po'y sobrang nabibless din ako sa lugar ko na ito. Halos walang patlang o walang mga puwang ang mga upagyaan. Amen? Ibig sabihin, palatandaan na ang mga miyembro, no? Ni Pastor Don Martin ay mga committed. Committed kay Lord. Amen? Napaglingkuran ng Panginoon. Kaya lagi natin ito, always present. Are you with me? Isinasa-isang tabi muna ang ibang mga gawain. Ang uunahin ay walang iba kundi ang maglingkod sa Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Maraming kasi mga Kristiyano ang hinahanap all these things. Diba? Actually, ang all these things, atin na lang yun eh. Pero kapag inuuna natin ang Diyos, lahat ng ating pangangailangan, take note, lahat ng inyong pangangailangan, package po yan. Every aspect of our life, kayang ibigay ng ating mapagmahal na Panginoon. Unahin mo lang siya. Pag inuna mo siya, uunahin ka rin niyang pagpalain. Iba pala pala ka na doon. God of the glory.
nagbabawal for 30 days. No? So, ano naging tugon ni Daniel nung malaman niya yung decree na ito? Sabi nga, they establish a statute and enforce an injunction that anybody makes a petition to any god or man aside from a statute for 30 days shall cast into the lion's den. Iahagis sa kulungan ng mga leon. Pag nanalangin kay Yahweh, pag lumuhod kay Yahweh, ang parusa iahagis sa kulungan ng mga leon. Sinusubok talaga yung commitment. Sometimes kasi nagsasalita ka ngayon, ito yung deklarasyon mo, ito yung sinasabi mo, tatayo ako sa pananampalataya, may prinsipyo ako, pero bukas makalawa, yung prinsipyo inahin. Are you with me? Glory to God. Kaya napakahalaga. Anong ginawa ni Daniel? Nung malaman ng decree, Daniel went home. When he knows the decree, Daniel knelt down. Ano ba? Meaning to say, asking God's guidance and help. When Daniel knew the decree, he prayed to our God. Make a petition to our God. Amen? Ang solusyon, ang susi, pananalangin, pagluhod. Kapag kami mabigat ang problema, huwag mo sasabihin, hey, God, I have a big problem. Ang pinakamagandang sabihin, hey, problem, I have a big God. Amen. Glory to God. Sabi nga po ng kasabihan, Satan laughs at our toiling, mocks at our wisdom, but trembles when he sees the wicked saint bend on his knees to pray. When Satan, pagka nakita niya ang isang Kristiyano na katulad mo, humaharap sa mabigat na pagsubok, lumuhod at nanalangin sa Panginoon, nangangatog na po ang kaaway. Bakit? Sa pagluhod po natin, ito po ay palatandaan na tayo po ay magiging matatag sa panahon ng mabigat na pagsubok. Acts chapter 5 verse 29, ito po yung mga panahon na pinagbabawalan sila Pedro na mangaral maglingkod sa Panginoon. Ang sabi po, ang pagtugon nila sa mga tao na ito, actually nasa gobyerno yung mga tao na ito na nagbabawal. Ang sabi po, but Peter and apostles answered, we must obey God rather than men. Amen? Sa Diyos kami susunod, hindi sa tao. Patay kung patay. Amen? Ganun ba yung ating pong paglilingkod kay Lord? Patay kung patay. Handang mamatay. Handang magsakripisyo. Handang magbuwis ng buhay. Handang magdaon ng pagdaan ng panahon para sa Panginoon. Pumalakpak po yung ganun ang mentalidad. Glory to God. At pangatlo, commitment of consistent in trusting God. Amen. Tatlo po yun, ano? Commitment on and consistent in our good behavior. Commitment of consistent in serving God. Paglilingkod kay Lord. At yung pangatlo, commitment of consistent in trusting God. Pagtitiwala. When you are in great trouble. Mahirap yun. Madali lang sabihin. Pero kapag ikaw na yung nasa kanyang katatayuan, na
naalala ko nga yung pong isang sundalo